Siya si John Carter, hinahabol ng mga tao, pero bigla siyang napunta sa Mars at doon, siya lang ang may ganitong lakas at bilis, pero bago nangyari yon, balikan natin mula sa simula. Sa isang kakaibang planeta na tinatawag na Barsoom. Ang planeta ay binubuo ng tatlong malalaking kaharian na tinatawag na Helium, Zodiac, at ang mga Thark. Ang helium at zodiac ay dekada ng nagdidigmaan. Sa simula, makikita natin ang hukbo ng helium na may mga asul na cape na nakikipaglaban sa hukbo ng zodiac na may mga pulang cape. Ang general ng zodiac na nagngangalang Sabdan ay nilapitan ng tatlong lalaki na nagpapakilalang mga mensahero ng Diyos na tinatawag na Thurn. Ang pinuno ng mga Thurn, si Matay Siyang, ay nagbigay sa kanya ng isang misteryosong asul na sandata at sinabi sa kanya na siya ang napili ng Diyos upang tanggapin ito. Nagpa siya ang mga Thurn na tulungan ang zodiac sa digmaan. Mayroon silang kontrol sa isang misteryosong asul na ilaw na tinatawag na Ninth Ray na nagpapalakas sa kanila kaysa sa ibang mga nilalang sa Barsoom. Ang eksena ay lilipat sa New York City noong 1881. Isang lalaki na nagngangalang Edgar ang ipinatawag ng kanyang tiyuhin na si John Carter sa New York City. Pagbaba ni Edgar sa istasyon, sinalubong siya ng butler ni John na nagdala sa kanya sa palasyo ni John. Lumalabas na si John ay isang mayaman at dating kapitan ng hukbong Confederate. Malungkot na ipinaalam ng abogado ni John kay Edgar ang biglaang pagkamatay ni John. Iniwan ni John ang lahat ng kanyang malaking kayamanan kay Edgar. Pagkatapos ay dinala ng abogado ang nagulat na si Edgar sa mausoleo ni John, kung saan pinapanatili ang kanyang katawan. Ngunit nakapagtataka, ang pinto ng mausoleo ay bumubukas lamang mula sa loob. Nang maglaon, iniabot ng abogado kay Edgar ang isang personal na diary ni John, na gusto ni John na si Edgar lamang ang makabasa. Nang umalis ang abogado, sinimulan niya itong basahin. Nagsisimula ito sa pagbanggit na si Edgar lang ang naniniwala sa mga kwento ni John noong bata pa siya, kaya parang tama lang na sabihin ang kwentong ito kay Edgar. Ang kwento ay nagsisimula sa Arizona pagkatapos ng Civil War. Si John Carter ay isang dating kapitan sa Confederate Army na kasalukuyang naghahanap ng ginto sa mga kuweba. Si Powell ay isang Union colonel na gustong tulungan ni John ang kanyang mga sundalong US Cavalry laban sa mga Apache. Kaya, dinukot niya ito at sinubukang gawing isang sundalo. Gayunpaman, ayaw nang lumaban ni John bilang sundalo. Matapos ang ilang bigong pagtatangka sa pagtakas, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagpapatulog sa isang gwardya at pagnanakaw sa kabayo ng koronel. Hinahabol siya ng koronel at ng kanyang mga tauhan. Hindi kalayuan, nakatagpo sila ng isang nakakabayong pangkat ng digmaan ng mga Apache. Ang koronel at ang mga tauhan ay nagkaroon ng barilan sa mga tao. Sinubukan ni John na tumakas sa gitna ng kaguluhan, ngunit ang koronel ay nasugatan sa labanan. Tinulungan niya ang koronel dahil sa awa at dinala ito malapit sa isang kuweba. Ang kuweba ay bago kay John dahil hindi pa siya nakapunta rito para maghanap ng ginto. Pumasok siya sa loob, nagsindi ng posporo, at labis na nagulat nang makita ang maraming gintong nakabaon sa itaas ng kuweba. Gayunpaman, biglang may isang lalaki sa likuran niya ang lumitaw mula sa kung saan. Binalaan ng koronel si John na nakipaglaban sa kakaibang lalaki. Binaril niya ang lalaki, dahilan upang matamba ito sa lupa. Nang lumapit si John sa kanya, narinig niyang sinabi ng lalaki ang Barsoom habang nakatingin sa isang kakaibang medal sa kanyang mga kamay. Kinuha ni John ang medal at inulit ang salitang Barsoom. Biglang, isang maliwanag na asul na ilaw ang kumislap mula sa locket. Nang muling imulat ni John ang kanyang mga mata, nasa isang kakaibang disyerto na siya. Tumayo siya at sinubukang maglakad, ngunit nadapa sa bawat hakbang. Para bang kaya niyang lumutang sa ere. Nalilito, nag-practice siyang maglakad sa bagong kapaligiran. Habang naglalakad siya, narating niya ang isang burol sa malapit kung saan nakita niya ang ilang mga itlog na napipisa. Noon lang, lumitaw ang isang malaking grupo ng mga nilalang na may 4 na kamay na nakasakay sa malalaking hayop. Inatake siya ng pinuno, dahilan upang si John ay makagawa ng isang mataas na pagtalon. Ang iba ay nagsimulang bumaril kay John, ngunit huminto ng utos ng kanilang pinuno. Nagsalita ang nilalang sa ibang wika at ipinakilala ang sarili bilang Tar Starcast. Ipinakilala ni John ang kanyang sarili bilang si John Carter mula sa Virginia, ngunit naintindihan ng mga nilalang na ang kanyang pangalan ay Virginia. Hiniling ni Tarkas kay John na tumalon gaya ng ginawa niya noon, ngunit tumanggi siya at inatake ito. Sinugitan ng mga nilalang si John at banihag siya. Habang nag-uusap sila, nalaman natin na ang kanilang lahi ay tinatawag na Tharks. Sa ibang dako sa parehong planeta, ang prinsesa ng lungsod ng Helium, si Deja, ay nagsasanay sa pagpapakita ng isang sandata na kanyang dinisenyo sa kanyang ama, ang hari ng Helium. Ang Helium ay nakikipagdigma sa isa pang lungsod na tinatawag na Zodiac at malapit ng matalo dahil ang mga Thurn ay nasa panig ng Zodiac. Napag-alaman ni Deja ang lihim ng Ninth Ray na ginamit ng Zodiac sa pakikipagdigma. Gayunpaman, nang ipakita niya ang kanyang sandata sa hari, isang lalaki ang lihim na nagdulot ng malfunction na naging sanhi ng pagsabog nito.
Gusto ng hari ng Zodeng na si Sabdan na pakasalan si Deja para matapos ang digmaan, ngunit labis siyang tutol dito. Kung pakakasalan siya ni Sabdan, siya ang magiging prinsipe ng Helium at magkakaroon ng kapangyarihang pamunuan ang buong Barsoom. Samantala, dinala ng mga Thark si Jon sa kanilang lungsod at inilagay siya kasama ng mga bagong silang na sanggol. Sa gabi, isang babaeng Thark na nagngangalang Sola ang nagpainom kay Jon ng isang likido, kung saan naintindihan na niya ang wika ng mga Thark. Kinabukasan, iniutos ng mga Thark kay Jon na tumalon ng mataas sa harap ng lahat. Napansin ni Jon na ang medal ay nakay Tarkas at kung wala ito, hindi siya makakauwi. Noon din ay may dalawang barkong pandigma ang lumitaw sa langit. Naglalaban ang Helium at Zodeng. Ang digmaan ay libangan para sa mga Thark na tumataya kung sino ang mananalo. Nakita natin si Prinsesa Deja na kasama at nakikipaglaban. Sinubukan niyang kontrolin ang barko ngunit nahulog siya sa proseso. Si Jon, gamit ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan sa pagtalon, ay iniligtas ang prinsesa. Ang mga Thark ay nagsimulang mag-cheer para kay Jon na nakikipaglaban na ngayon sa mga sundalo ng Zodeng kasama si Deja. Nagawa ni Jon na baguhin ang daloy ng laban, dahilan upang manalo ang Helium, ngunit bumagsak din ang kanilang barko. Si Deja at Jon ay kasama ng mga Thark. Namangha si Tarkas sa mga kakayahan ni Jon at ginawa siyang kanyang kanang kamay. Nag-aalangan si Jon sa ideya, ngunit hindi tumutol. Sa gabi, nag-usap sina Deja at Jon, at ipinahayag ni Deja kay Jon na sila ay nasa Mars, na tinatawag na Barsoom sa kanilang wika. Nagulat si Jon at hindi naniwala sa kanya. Sinabi niya rito na siya ay mula sa mundo. Nahirapan din si Deja na maniwala. Dahil sa kanyang mas makapal na bone density at mababang grabidad ng planeta, si Carter ay may hindi kapani-pani walang lakas at kayang lumundag ng mataas. Pagkatapos ay dinala siya ni Deja sa templo ng Thark, kung saan walang tao ang pinapayagang pumunta. Umaasa siya na ang templo ay may paraan para malaman kung paano makakapaglakbay ang mga tao sa mga mundo gaya ng ginawa ni Jon. Ang mabait na babaeng Thark na si Sola, ay sumunod sa kanila na nagmamakaawang huminto sila. Ipinakita ni Deja kay Jon ang rebulto ng Diyos na si Isis, at binasa ang ilang mga markang nakaukit dito. Gayunpaman, silang tatlo ay agad na inaresto ng mga Thark at hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpasok sa templo. Hiniling ni Tarkas sa lahat na iwanan siyang mag-isa kasama ang mga bilanggo sa selda upang putulin ang mga kamay ni Jon. Nang mag-isa na sila, ipinahayag niya na siya ang ama ni Sola at ayaw niyang mamatay sila sa kamay ng mga Thark. Iniabot niya kay Jon ang kanyang medal at hiniling na pumunta siya sa River East upang malutas ang misteryo ng Diyos na si Isis at makabalik sa kanyang mundo. Nang tumingin ang mga Thark sa silid pagkalipas ng ilang oras, nakita nila na tinalikuran sila ni Tarkas. Ang kaaway ni Tarkas na si Tal Hages, ang namuno at idineklara ang sarili bilang bagong pinuno. Pagkatapos ay makikita natin sina Jon, Deja, at Sola na patungo sa River East. Si Deja ang nangunguna, gayunpaman, sinabi ni Sola kay Jon na pinapatungo sila nito sa lungsod ng Helium sa halip na sa river. Kinaharap siya ni Jon tungkol dito, at lumalabas na dinadala niya ito sa kanyang lungsod para gamitin siya bilang sundalo sa digmaan. Dismayado, hiniling ni Jon kay Sola na manguna sa daan at iniwan ang prinsesa doon. Ipinilit ni Deja na ginawa niya lang iyon dahil ayaw niyang pakasalan si Sabdan. Hiniling niya rito na samahan siya sa River East. Dahil wala ng ibang paraan, pumayag ito. Ang tatlo ay naglakbay sa River East at narating ang isang malaking baliktad na pyramid. Umakyat sina Jon at Deja sa tuktok nito at nakakita ng isang kakaibang asul na enerhiya na nabubuo sa lupa. Napagtanto ni Deja na ito ang kapangyarihan ng Ninth Ray na ginawa niyang sandata. Napagtanto rin nila na ang paglitaw ni Carter sa Mars ay malamang na dahil sa pagpapadala ng kopya ng kanyang sarili mula sa Earth patungong Mars sa tulong ng Ninth Ray. Noon din ay lumapit ang isang hukbo ng mga Warhon sa pamumuno ni Matay Shank, ang pinuno ng mga Thern. Buong tapang na sinabihan ni Jon sina Deja at Sola na tumakas at siya mismo ang lumaban sa hukbo ng mga Warhon. Ipinadala ng hari ng Helium ang kanyang hukbo para tulungan si Jon na tumalo sa mga Warhon at iligtas siya. Dinala nila ang sugatang si Jon sa Helium. Narating ni Deja ang kanyang tahanan at nakatagpo ang kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang hari ng Zodeng, si Sabdan, doon. Dumating siyang walang sandata at mga sundalo para hilingin kay Deja na pakasalan siya at tapusin ang digmaan. Walang ibang paraan si Deja para pigilin ang digmaan, kaya napilitan siyang pumayag na pakasalan ito. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Jon na nagpapahinga sa isang silid sa palasyo ng Helium. Isang sundalo na itinalaga ni Deja ang kumuha sa kanya at lihim na dinala sa kanyang silid. Hiniling ni Deja kay Jon na bumalik sa kanyang tahanan gamit ang medal. Pagpasok ng mga gwardya sa kanyang silid, nawala si Jon. Akala ni Deja ay bumalik na ito sa mundo, ngunit nagtatago pala si Jon sa mga sundalo. Pagkaalis nila, sinubukan niyang lumabas ngunit agad na nahuli ni Matay Siyang. Nagulat si Jon sa kakayahan ni Matay Siyang na magbago sa anumang nilalang sa paligid niya. Ang buong lungsod ay naghahanda para sa kasal nina Sabdan at Deja. Iginapos ni Matay Siyang si Jon sa kanyang sarili sa tulong ng isang teknolohiyang binuo ng Ninth Ray. Hindi maigalaw ni Jon ang kanyang katawan sa kanyang kagustuhan. Mukhang kinokontrol siya ni Matay Siyang gamit ang kanyang wrist
device. Pagkatapos ay ipinahayag ni Matay Siyang sa kanya na nagpaplano si Sabda na patayin si Deja at sakupin ang helium pagkatapos ng kasal. Ang Thern ay pumanig sa kanya sa digmaan dahil si Sabda ang pinakamadaling manipulahin. Ngunit ang tunay na layunin ni Matay Siyang ay pamunuan ng buong Barsoom sa pamamagitan ni Sabdan. Papatayin na sana ni Matay Siyang si John, ng isang aso na naging kaibigan ni John kanina, ang sumaklolo sa kanya. Kinagat nito ang wrist device ni Matay Siyang na nagpalaya kay John. Nagmamadali siya sa isang flying craft at lumipad palayo para pigilan si Deja sa pagpapakasal kay Sabdan. Gayunpaman, hindi alam ni John kung paano kontrolin ang sasakyang panghimpapawid at bumagsak malapit sa teritoryo ng Thark. Binihag nila siya kasama ang sugatan na si Tarkas. Si Tal Hages, na siyang pinuno na ngayon ng mga Thark, ay inilagay sina John at Tarkas kasama ang malalaking hayop na tinatawag na mga White Ape. Nagawa ni John na talunin ang mga unggoy sa harap ng buong populasyon ng Thark. Pagkatapos ay hinamon niya si Tal Hages na labanan siya at tinalo ito sa isang iglap. Nag-cheer ang lahat para kay John na siya ng bagong pinuno ng mga Thark. Pagkatapos ay hinikayat niya silang tulungan siyang labanan ng Zodanga. Ang hukbo ng mga Thark at si John ay nagtungo sa seremonya ng kasal ni Deja at Sabdan. Dumating doon si John sa tamang oras para pigilan ang kasal. Pagkakita sa kanya, tinangkang patayin ni Sabdan si Deja ngunit pinigilan siya ni John sa tamang oras. Muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang lungsod. Gayunpaman, ang mga Thark ay nasa panig na ng helium ngayon. Natalo agad ang Zodanga, ngunit nagawang makatakas ni Matay Siyang dala ang medal ni John. Nagplano si John na manirahan sa Mars bilang asawa ni Deja kaya hindi na siya nag-abalang hanapin ang medal. Sila ni Deja ay nagpakasal at nag-cheer ang mga tao para sa kanila. Siya na ngayon ang prinsipe ng helium. Kinabukasan, sina John at Deja ay nasa balkonahe. Iniwan ni Deja si John sa labas at pumasok sa silid nang lumitaw si Matay Siyang. Sinubukan siyang labanan ni John ngunit nagawa nitong gamitin ang medal para ipadala si John pabalik sa mundo. Pagkagising ni John, puno siya ng alikabok at mahaba na ang kanyang balbas. Nasa parehong kuwebe siya, at tumingin kay Colonel Powell para makita ang kanyang katawan, na nagpapahiwatig na matagal na panahon na ang lumipas sa mundo habang nasa Mars siya. Naghanap siya ng medal sa paligid ngunit hindi ito nahanap. Wala siyang paraan para makabalik. Ang gintong nakabaon sa kuweba ang nagpayaman sa kanya. Alam niyang marami pang medal sa mundo. Nagtayo siya ng isang mining corporation at hinanap ang medal sa sumunod na 10 taon. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng isa sa isang site. Natutuwa si John ngunit alam niyang binabantayan siya ng mga Thern sa lahat ng oras na ito. Ang kanyang katawan sa mundo ay dapat protektahan kapag pumunta siya sa Mars dahil ang anumang pinsala dito ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan sa parehong planeta. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang musoleo ay bumubukas lamang mula sa loob. Pinlano niya ang kanyang pagkamatay upang makabalik sa Mars. Isinulat ni John sa diary na gusto niyang protektahan ni Edgar ang kanyang musoleo mula sa mga Thern kapalit ng kayamanan. Nagulat si Edgar matapos basahin ang diary. Pumunta siya sa musoleo at sinubukang buksan ito gamit ang isang lihim na password na lumabas na Ned, ang pangalang tinawag ni John kay Edgar noong bata pa siya. Sa pagbukas ng mga pinto ng musoleo, isang Thern ang lumapit kay Edgar. Nag-e-espy pala ito kay Edgar, naghihintay na patayin si John. Gayunpaman, bago niya masaktan si Edgar, may bumaril sa kanya mula sa likuran. Labis na nagulat si Edgar nang makita ang kanyang tiyuhin sa harap niya. Kinuha ni John ang medal ng Thern dahil lumalabas na hindi niya kailanman nahanap ang medal. Ang lahat ng ito, kabilang ang kanyang kamatayan, ay peke para maakit ang isang Thern at makuha ang kanyang medal. Pagkatapos ay hiniling ni John kay Edgar na protektahan ang kanyang musoleo mula ngayon at pumasok sa loob nito. Humiga siya sa kama kasama ang medal at binigkas ang mga dasal na magdadala sa kanya muli sa Mars.